Kaya nga ganun, yung pinag-uusapan natin, di ba? Yung tungkol nga sa nangyayari sa Pilipinas. Yung mga nagluluwasan na, napupunta na syudad para magtrabaho diyan dito diyan diyan sa Manila, diyan sa syudad sa Pilipinas yun nga nakikipagsapalaran sila para mabuhay kasi nga wala. Pati nga yung mga lupain sa iba't ibang probinsya, di ba? Napabalita rin yun na minsan binibili ng mga mayayaman. Imbis na ikabubuhay nila ng mga magsasaka. Ang problema lang kasi itong mga may-ari ng mga sakahan nasisilaw sila sa pera. Pero ang pera kasi mabilis maubos pagtapos wala na. Yung mga magsasaka yan. Pag binenta nila sa mga mayayaman na nagtatayo ng subdivision, ayun, napipilitan silang ibenta yung nila. Ang hirap. At yung iba naman, kagaya ko, napipilitan ng mga ibang bansa kasi nga, walang maayos na trabaho. May trabaho doon, yung sahod, hindi sapat talaga, kulang. Ganun umiikot, hindi kayang sustenahan ng gobyerno. Bali kasi, private company, umaasa ang gobyerno sa private company, may nagpapasahod naman yung may-ari ng kumpanya, pero minsan umaaray na rin yung mga company. Siya nga pala guys, mag-iitoklak na. Medyo tingnan ko muna yung talabas kasi alam ko darating na yung susunod sa akin. Silipin natin mga guys. Mag-iitoklak na eh. Yan. Tingnan natin mga guys ha. Yan. Kasi nararamdaman ko darating na yun. Kasi kahapon nagbablog tayo, di ba? Biglang tumawag eh. Tumawag at saka nag-message sa akin. Kaya yun. Tatayo na ako mga guys, mga kabayan, tatayo na ako. Kasi alam ko darating na siya. Nilubos ko lang yun ako. Hindi ko. Ayan, may tao. Tingnan nyo guys, pakikita ko sa inyo. British. Ayan o. British naglalakad oh. Kasama niya aso niya. British yan. Yan, pinapasya niya sa labas. Dito lang, umikot lang dito sa loob ng village. Village ba to? Subdivision. Kasi yung subdivision, alam ko merong guard, di ba? Pero looban kasi to eh. Tapos, ganito nga yung mga bahay. Kasi wala naman ditong, hindi ko alam kung merong ganong klaseng bahay dito, merong guard, may bantay sa subdivision. Kasi dito kasi, dito, less crime dito. Sa UK, less crime. Kumbaga, hindi naman talaga dito. Kaya, ayun. Mahulog ko din guys. Bali guys, yan. Hintayin natin, darating na yun. Ayan, 8 o'clock na. Mga siguro 5 to 10 minutes, nandiyan na yan. Yan. Oh, may lumabas din doon, oh. Ayun. Sa kotse, galing sa kabilang bahay. Yan. Sarado ko konti yung kurtina, guys. Yan, para medyo sarado. Dapat nga, ganito ko eh. Yan. Masyado sarado naman, oh. Ganyan lang. Mamaya ko na sa bubuksan pagka dating ko. Yan. Kaya, ayun, naputol yung usapan natin dyan tungkol sa Pilipinas, Marami pa tayong dapat pag-uusapan dyan, naputol. Ngayon, andito ko ulit, nakaupo. Siguro, mga kabayan, magpapaalam na ako. Kasi yan, parating na siya dyan. Yung kasama ko. Mag-ready na lang ako. Hindi ko pa rin siya maipakita sa inyo kasi tingnan ko. Subukan ko ngayon pag dumating siya. Tapos ko yung paglabas ko ng pintuan, ipakita ko sa inyo yung sakyan niya. Yung kotse niya. Pero kasi baka mamaya mailang. Kunwari may kausap ako. Itututo ko yung camera.